Mga kaibigan, handa na ba kayong makinig sa isang kwentong magpapakilabot sa inyong gabi? Sa episode na ito ng Creepy Pinoy Stories, dadalhin ko kayo sa isang lumang bahay sa Quiapo na puno ng misteryo at kababalaghan. Matagal nang pinagbawalan si Carl na pumasok sa kusina ng bahay na ito. Ngunit ang mga boses mula sa mga dingding ay tila may sariling plano. Ano nga ba ang lihim na itinatago ng bahay na ito? At sino ang tumatawang boses na nagmumula sa kadiliman? Halina't samahan niyo ako sa isang kwentong hindi niyo malilimutan. Magandang araw po sa inyo mga tagapakinig. Salamat sa inyong oras at interes sa aking kwento. Ako nga pala si Carl. Tubong Bulacan ako pero napadpad dito sa Maynila dahil sa trabaho. Matagal na akong interesado sa mga lumang bahay, lalo na yung mga may kwentong kababalaghan. Itong kwento ko ay nangyari noong isang araw na nagdesisyon akong bisitahin ang isang bahay sa Quiapo na matagal ko nang naririnig na may kakaibang nangyayari. Mainit ang araw nang dumating ako sa Quiapo. Ang mga tao'y nagkakagulo sa paligid ng palengke. Ngunit ang aking atensyon ay nakatuon sa isang lumang bahay na tila itinakda ng panahon. Ang bahay ay nakatayo sa dulo ng isang makipot na eskinita. Tila nag-aanyaya ngunit may halong pagbabanta. Habang papalapit ako sa bahay, naramdaman ko ang bigat ng mga mata ng mga nagdaraan, parang alam nila ang aking pupuntahan. Binuksan ko ang gate na kalawangin at pumasok sa bakuran na puno ng mga ligaw na damo at sirang mga kasangkapan. Carl, tandaan mo, huwag mong pansinin ang mga boses. Huwag kang papasok sa kusina, sabi ni Mr. Salvador sa telepono bago ko pa man tuluyang buksan ang pinto. Tumango na lang ako kahit hindi niya ako nakikita. Pagbukas ko ng pinto, sumalubong sa akin ang amoy ng alikabok at amag. Ang loob ng bahay ay tila isang eksena sa isang lumang pelikula na para bang iniwan ng mga tao nang hindi inaasahan. Ang mga dingding ay may bakas ng mga lumang larawan at ang mga sahig ay puno ng mga basag na laruan at mga lumang damit. Sa loob ng bahay, ang liwanag mula sa labas ay pilit na pumapasok sa mga sirang bintana. Ang mga anino ay naglalaro sa bawat sulok at ang bawat hakbang ko ay may kasamang tunog ng mga lumang tabla na tila nagpoprotesta sa aking presensya. Habang iniikot ko ang sala, narinig ko ang mga bulong na tila nagmumula sa mga dingding. "Tulungan mo kami, huwag kang aalis." Ang mga boses ay malamig at puno ng pighati. Napatigil ako saglit. Pinakiramdaman ang paligid. Ang mga boses ay tila nagmumula sa isang partikular na sulok ng sala. Ngunit nang lapitan ko ito, wala akong nakita kundi isang lumang aparador. "Sino kayo? Anong kailangan nyo?" Tanong ko ngunit walang sumagot. Ang mga boses ay patuloy na nag-uusap sa kanilang sariling wika ng takot at kalungkutan. Sa bawat silid na aking pasukin, nararamdaman ko ang bigat ng mga mata na nagmamasid sa akin. Ang mga laruan ng bata sa sahig ay tila may sariling buhay. Ang mga damit na nakasabit ay parang may mga kaluluwang nagtatago sa likod ng mga ito. Umiwas ako sa kusina tulad ng bilin ni Mr. Salvador. Ang hagdanan patungo sa ikalawang palapag ay tila walang katapusan. Bawat hakbang ay may kasamang yabag na parang may sumusunod sa akin. Habang umaakyat, naririnig ko ang mga yabag na tila nagmumula sa likuran ko. "Carl, huwag kang lumingon," sabi ko sa sarili ko. Pinilit kong binaliwala ang mga ito at nagpatuloy sa pag-akyat. Ano ba itong napasukan ko? Bulong ko sa sarili ko habang patuloy na umaakyat. Ang mga yabag ay nagiging mas malakas ngunit pinilit kong huwag pansinin. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang malamig na hangin na tila humahaplos sa aking batok. Ang mga boses ay nagiging mas malakas, ngunit pilit kong kinakalma ang sarili ko. Pagdating ko sa ikalawang palapag, huminga ako ng malalim. Ang mga yabag ay biglang huminto, ngunit ang pakiramdam ng may nagmamasid ay hindi nawala. Tumingin ako sa paligid at nakita ko ang mga silid na tila may mga lihim na itinatago. Ang ikalawang palapag
ay mas madilim. Ang mga bintana ay natatakpan ng makakapal na kurtina. Ang bawat silid ay may kakaibang presensya, parang may mga kaluluwang nagtatago sa bawat sulok. Sinubukan kong buksan ang ilang bintana para makapasok ang liwanag, ngunit sadyang nakapako ang mga ito. Ang dilim ay tila may sariling buhay, nagpapalakas ng aking kaba. Sinuri ko ang bawat silid, ngunit iniwasan ko ang mga lugar na tila may kakaibang enerhiya. Ang mga pinto ay may mga bakas ng kalawang at ang mga sahig ay puno ng alikabok. Carl, magpatuloy ka sa dulo ng pasilyo at buksan mo ang itim na pinto, sabi ni Mr. Salvador sa telepono. Huwag kang matakot, nandito lang ako. Habang naglalakad ako patungo sa itim na pinto, nararamdaman ko ang bigat ng mga matang nagmamasid sa akin. Ang bawat hakbang ko ay parang may kasamang yabag na nagmumula sa likuran ko. Ano ba itong napasukan ko? Bulong ko sa sarili ko habang patuloy na naglalakad. Ang mga boses ay nagiging mas malakas, ngunit pinilit kong huwag pansinin. Sa bawat hakbang nararamdaman ko ang pagbigat ng aking mga paa, parang may humihila sa akin pabalik. Ngunit kailangan kong magpatuloy, kahit na ang takot ay unti-unting lumalamon sa akin. Pagdating ko sa dulo ng pasilyo, huminga ako ng malalim at binuksan ang itim na pinto. Ang loob ay madilim at malamig, parang may mga kaluluwang nagtatago sa bawat sulok. Pumasok ako sa loob ng madilim na silid, iniwasan kong hilahin ang kadena na magbubukas ng ilaw. Ang tawa ay nagiging mas malakas at mas nakakakilabot na nagpapabilis ng tibok ng aking puso. Alam kong kailangan kong magpatuloy, ngunit ang takot ay unti-unting lumalabon sa akin. Sa likod ng itim na pinto, narinig ko ang isang malalim na tumatawang boses na tila nagmumula sa kadiliman. Ang tawa ay parang nagmumula sa ilalim ng lupa, malamig at puno ng poot. Naramdaman ko ang malamig na hangin na tila humahaplos sa aking mukha, na para bang may mga anino na nagtatago sa bawat sulok ng silid. Sino ka? Anong kailangan mo? Tanong ko habang pilit na inaabot ang dingding para sa suporta. Ang tawa ay nagiging mas malakas, parang may mga kamay na humahaplos sa aking balikat. Carl, huwag kang matakot, nandito lang ako, sabi ni Mr. Salvador sa telepono. Ngunit ang kanyang boses ay parang nagiging malayo, parang naglalaho sa hangin. Habang naglalakad ako sa loob ng madilim na silid, nararamdaman ko ang malamig na hangin na tila humahaplos sa aking mukha. Ang tawa ay nagiging mas malakas, na parang may mga anino na nagtatago sa bawat sulok. Carl, kailangan mong hanapin ang tinggang kahon sa attic. Nandoon ang susi, sabi ni Mr. Salvador. Huwag kang matakot, nandito lang ako. Habang patuloy akong naglalakad, naririnig ko ang mga yabag na tila sumusunod sa akin. Ang tawa ay nagiging mas nakakakilabot, na parang may mga kaluluwang nagtatago sa bawat sulok. Pagdating ko sa attic, nakita ko ang tinggang kahon. Binuksan ko ito at natagpuan ang isang susi sa loob. Habang hawak ko ang susi, ang tawa ay naging mas malakas, tila nasa tabi na niya. Biglang lumamig ang paligid at ang mga anino sa attic ay tila gumalaw. Naramdaman ko ang bigat ng presensya ng isang bagay na hindi ko nakikita, ngunit alam kong naroroon. Kailangang makatakas ako sa attic at ikandado ang pinto sa likuran ko upang hindi ako masundan ng mga espiritu. Sa aking pagtakbo, naririnig ko ang mga galit na bulong at mga yabag na tila nagmamadali ring habulin ako. Tumakbo ako ng tumakbo, hindi na lumilingon, habang ang tawa at mga bulong ay nagiging mas malakas, parang mga kamay na umaabot sa akin mula sa dilim. Mga kaibigan, natutunan natin na minsan ang mga boses sa dilim ay may mga lihim na hindi dapat pakialaman. Salamat sa pakikinig sa kwento ni Carl. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento dito sa Creepy Pinoy Stories. Hanggang sa susunod na upload, mga kaibigan. Ingat kayo at tandaan, huwag magpapadala sa mga boses sa dilim.